Hello everyone, good morning sa lahat. Good afternoon and good evening sa lahat ng mga viewers po natin kung saan man tayong dako ng mundo. Good morning po sa ating lahat mga kabishi dyan. And then big love shoutout po sa Team A1, Kalingap Watchers. Ayan po si Kalingap Prab, Kuya Val Santos Matubang, and also si Tikram community. Shoutout po sa ating lahat guys. And also for today guys ay magbibigay na naman po tayo ng reaction hinggil na naman po dun sa post ni Sir Stephen Montialto a few days ago. Dahil po yung sabi po niya doon, ang video na i-upload ko ay si Kuya Viel na nagtutugtog ng piano sa SM. Nag-iisip ako na i-upload ko o hindi ang video kasi baka angkinin na naman ni Porin na galing ni John ang pagpapiano ni Kuya. So dun po no, sa tingin ko kasi Sir Stephen Montialto, and sa tingin mo ba malalaman ba ni Dave ang play ng piano, pag-play ng guitar, pag-play ng drum, pag-play ng bass, kung hindi ba dahil kay Tik John? Malalaman niya ba yun kung nandun siya sa Divisoria? Malamang hindi. So, dun nagpapatawa ka talaga dun. Kasi ako natatawa ako sa mga sinasabi mo, Sir Stephen. Isipin mo, mag-isip ka muna bago mo sabihin yung mga yon. Sino ba ang nagturo kay Dave? Sino ba ang nagturo kay Kuya Viel mo upang maging bihasa sa paggamit ng mga instrumento na yon, ng mga musical instrument na yon? Mag-isip ka muna. Kung hindi ba dahil kay Tik John, malaman niya ba yun? Matuto ba siya na mag-play ng mga musical instrument na yon kung hindi siya tinuruan ni Tik John? Matuto ba siya mag-play ng piano? At saka itanong ko sa iyo, ano ba yung nalalaman ni Viel nung nasa Divisoria siya? Ano yung mga kaya niyang gawin? Kasi as far as I know, sa pagkakaalam ko nung nasa Divisoria siya, yung kaya niya lang gawin ay magbuhat ng sako-sakong gulay, maghatid ng mga sako-sakong gulay kung saan-saan, and then binibigyan siya ng bayad. Yun lang yung alam ko. Kung nasa kalye ba siya, malalaman ba niya kung paano siya tumugtog ng piano? Malalaman ba niya kung paano siya magtugtog ng drum, ng bass, ng guitar? Kung hindi siya nadampot ng manalastas or ni Sir Tikram doon sa Divisoria? Gamitin mo kasi utak mo kasi nagpapatawa ka sa post mo. Diba? At ito pa isa, may nakita pa kong isa sa post mo a few days ago din. Para magkasunod lang yata sila Sabi mo doon, Kuya Viel playing his piano proofs at SM Mall with his classmates. Kailan yun naging pag-aari ni Dave or ni Viel ang piano na nakadisplay doon sa SM Mall? Papatawa ka yata. Kailan niya pagmamay-ari yon? Kailan naging sa kanya yon? Yung piano doon na pinapatugtog niya sa SM Mall. Bago sana yung sinabi mo, Kuya Viel show us his talent playing a piano in SM malls with his friends or with his classmates. Hindi mo sabihin na with his piano. Kasi if sabihin mo na with his, you refer that thing na kay Dave po yun. Kay Dave po yun, sariling piano, hindi yung display ng SM malls. Sir Stephen, akala ko kasi matalino ka. Hindi mo naman pala alam paano gamitin yung words na with in his piano.
Pag in his kasi, ibig sabihin, kanya yung piano. Pagmamay-ari niya yun, or pagmamay-ari yun ng tao na tumutugtog gumagamit ng musical instruments na yun. Eh, paano naging kanya yun? Naka-display po yun sa AC Mall. Gamitin kasi utak na. Yun tuloy, napagalataan ka tuloy na sobrang inggit ka talaga. Eh, malalaman ba ni Dave yung mga bagay-bagay na yun kung wala siya napadpad sa tikram? Hindi siya nadampot sa lansangan. Sige nga. And alam nga naman, na hindi yun i-credit kay Tik Jun. Kasi siya naman talaga yung totoo na nagturo ng mga bagay na yun. Eh, ikaw nga, wala kang naituro, pero credit grabber ka. Huwag mong i-grab yung mga kredito na nanggaling sa mga manalastas. Huwag mong i-drag. Huwag mong i-grab yung mga kredito na yon na hindi ikaw yung naghirap. Hindi ikaw yung naghirap na magturo doon. At saka wag mo ipangalandakan na marami kang natulungan, na marami kang naitulong. Kasi yung totoong tao na tumutulong na galing dito, hindi yun pinangalandakan, hindi yun sinasabi kung ano-ano, hindi yun binibilang, hindi yun kinikwenta kasi galing yan dito. Kasi kung yung tulong na binibigay mo, bukal sa puso mo, nanggaling dito, baliwala yan sa'yo. Baliwala yan, yung mga tulong mo na yon. Malaki o maliit man yon, baliwala yon. Kasi masaya yung puso mo na nakapagbigay ka. Hindi na kwentahin mo, bilangin mo yung mga nabigay mo, di ba? No, natatawa kasi ako sa iyo eh. Grab ka na mag-grab ng mga credits na yung manalastas yung nagpagod, nagturo ng lahat ng bagay na yun. Alam nga naman i-credit yun sa iyo. Alam naman i-credit yun sa iyo na hindi mo pinaghirapan yun, hindi ikaw yung nagturo doon. Ay malamang kay Tik yun talaga ang credit noon. Sa manalastas talaga yung credit noon, hindi sa iyo. Nagpapatawa ka kasi. Tapos yung mga mo pa, inangkin mo pa yung piano ng AC Mall na kay Dave. Nakakahiya. Nako sa iyo, Sir Stephen Montialto. Dapat kasi analyze mo muna yung mga post mo. Analyze mo muna yung post mo para hindi ka nagbukhang katawa-tawa. Kailan naging kay Dave yung piano sa mall, sa AC Mall sa naka-display doon? Kailan ba? Maging kanya yun kung bilhin mo, iuwi mo sa bahay na tinutuluyan niya. Pero pag nandun pa rin yun sa SM Mall, naka-display, hindi yun kay Dave. Pag mamayari yun ng SM. Hindi yun kay Dave. Hindi yun kay Viel. Bilhin mo muna yun para maging kay Viel yun, yung piano na yun na pinapatugtog niya. Natatawa talaga ako sa iyo, Sir Stephen Montialto. Actually, hindi naman po talaga ako matalino kagaya mo, na kasing talino mo. Hindi ako matalino kasing nakakagaya mo na kasing talino mo. Pero iniisip ko muna kung ano yung mga sasabihin ko. Ano yung sasabihin ko, isipin ko muna yon. Diba? May tumatawag. So, kaya, yun. Sir Stephen Montialto, huwag mo angkinin yung piano ng SM. Porkit piniplay yun ni Dave, ay sa kanya na, huwag mong angkinin yun. Tapos yung nalalaman ni Dave sa pagplay ng mga musical instruments, bigyan mo ng kredito yung manalastas. Bigyan mo ng kredito si Tik Jun, kasi kay Tik Jun naman talaga nanggaling yun, hindi yun nanggaling sa'yo. Ibigay mo yung kredito sa manalastas na nagpakahirap na tumuro sa kanya. Huwag mo i-grab yung kredito, huwag ka magiging credit grabber na sa'yo yun. Although hindi mo naman diretso na sinasabi na ikaw yung nagturo noon. Pero if you analyze your sentence, if you analyze your words,
parang sinasabi mo na rin na ikaw yung nagturo. Parang sinasabi mo na rin na sa'yo nanggaling yung kaalaman niya sa pag-play ng mga musical instruments, di ba? Kasi kung nasa lansangan yun, hindi niya yun malalaman. Malalaman niya ba yun kung nasa lansangan siya ng Divisoria? Yung pag-play ng mga musical instruments na yun, kagaya ng piano, ng guitar, ng drum, ng bass, malalaman niya ba yun? Malamang hindi. Kaya, kung mayroong mapagbigyan ng kredito, yun po ay walang iba, kundi si Tikjun, yung manalastas, yung tikram. Diba, Sir Stephen? Tsaka wag mo angkinin yung piano sa SM kasi hindi yun sa'yo, hindi yun kay Viel. Umupo lang siya doon, nag-play lang siya ng piano doon sa SM habang nandun yung mga classmates niya. Hindi yun sa kanya kasi yung sabi mo, in his piano. So, you refer na kay Dave or kay Viel po yung piano. Next time po, sir, bago mo muna i-post, basahin mo muna ng ilang ulit para makorek mo kasi matalino ka naman eh. Alam ko matalino ka, mas matalino ka pa kaysa sa akin, mas matalino ka pa kaysa sa amin kasi yun yung sabi mo. So yan lamang mga kabishi, no? Kasi natawa ako dun sa ni Sir Stephen Montialto sa post niya a few days ago. So, yun lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat and God bless everyone. Bye-bye and also shoutout po dyan sa ating Team Iwan, Kalingap Watcher, Kuya Val Santos Matubang, Kuya Rab, ayan si Rab Matubang, Kalingap Rab, Jack, Kalingap Jack sa kanyang misis, and also sa Tikram, kay Ramel Manalastas, kay Tikram Kids, Sweet Mary's Vlogs, at sa lahat sa Team Iwan, kay Sangkay Loans, thank you so much po sa inyong lahat yun guys. Once again po, this is Bobby Barito guys, and bye bye everyone. See you again mga beshi, until next time, bye bye.